Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, andito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3. And ayun guys, tagal natin hindi naagala. So ngayon pupunta tayo sa may Port Barton, Palawan. So marami na ako napuntahang part ng Palawan. Napunta na tayo sa El Nido, Coron, Puerto Princesa, and this time pupunta naman tayo sa Port Barton. So first time ko makapunta sa Port Barton kasi last time pumunta na tayo doon pero sa may bandang San Vicente lang sa Bato ni Ningning, and hindi ko pa nabablog yun dati, pero ngayon babalikan natin and then ibablog natin lahat yun. Punta na tayo ngayon sa may Cebu Pacific na lane, and online check-in naman na tayo. So kukunin lang natin yung boarding pass and then punta na tayo sa security check and then sa boarding area, and ito lang naman yung dala ko. So, ayun na naman yung dala natin. Hindi naman tayo masyadong, wala na tayong check-in baggage. And yun, small luggage lang din tong dala ko. So, ayan, let's go. Dito sa may Cebu Pacific, meron sila ditong self-check-in area. So, pwedeng ikaw na yung mag-check-in sa sarili mo kung wala ka namang luggage. And pwede rin mag-print dito ng baggage tag. Pero ngayon hindi siya available dito. So, kailangan ata pumila sa mga counter. Pero sa atin, magpiprint lang tayo ng boarding pass. Click natin itong boarding pass, tapos enter booking reference number. So ito na yung flight details natin. Ito, continue lang natin, and then ito na, magpiprint na yung boarding pass natin. So guys, since wala tayong check-in baggage, dire-diretso na tayo dahil na-print na natin yung boarding pass natin. Tara! Tatapos lang natin sa may security check, and sobrang bilis lang ng process ngayon dito sa NAIA Terminal 3. Tuloy-tuloy lang. So ngayon, pupunta na tayo sa may boarding gate natin. Ang boarding time natin is 3 AM pa. And then 3:45 yung fly out natin. Tara! Guys, kung mapapansin nyo, dito sa may Terminal 3, maraming mga ongoing na mga construction since nire-renovate nga siya ngayon, and marami na rin ako nakikita mga changes dito aside sa aircon na sobrang lamig talaga dito sa NAIA Terminal 3. Nag-improve din yung mga part ng kainan, yung mga establishment, maayos na din. May mga area na sila dito na na-renovate na and okay na. Actually, hindi ko siya napuntahan kasi mga close na ngayon dahil nga madaling araw na ngayon. So ngayon, hanap po tayo maupuan. And guys, dito na tayo sa mga boarding gate natin, and mga 3 AM pa mag-start magpo-board. Bumili muna tayo ng cup noodles kasi sobrang lamig dito ngayon sa airport, and daw nakapagdala ng jacket na makapal. Ayan, so pampainit muna. Finally guys, nandito na tayo ngayon sa Puerto Princesa Airport. Ito guys, kararating lang natin. 5:15 AM na ngayon, and sobrang aga pa. So ngayon, hanapin natin yung van na sasakyan natin papunta sa Port Barton. Bali yung nabook ko pala na accommodation sa Port Barton, meron na rin silang transfer from dito sa may airport papunta sa may Port Barton sa accommodation natin. So tara, hanapin natin dito ngayon sa labas. Tawid tayo dito, tingnan natin kung nandito yung mag-pick up sa atin. Kasi nag-iwan ako ng name tsaka phone number dun pero hindi pa ako tinetext ngayon. Check ko lang. Wala pang text.
pupunta pa rin tayo dito. Tara, tawid tayo kasi may mga placards yung nasa kabila. Baka natin pick up. Andito na tayo ngayon sa labas ng Puerto Princesa Airport and meron na ditong mga van transfer pupuntang El Nido, Port Barton. Ganyan. So ngayon sa Port Barton tayo pupunta and ito may nakausap na ako ditong driver. Pero hindi ko pa nami-meet kung hindi ko pa nami-meet yung pinaka nakausap ko sa hotel kung sila din ba yun or iba pa. But anyway, mukhang sila lang naman yung nag-aasikaso dito papuntang Port Barton. So may hinihintay lang din ata sila bago pumunta dun sa pinaka-van. Tara, wait muna tayo. So, bali lumabas tayo ng airport kasi sasabay tayo sa isang van na paalisan ng 6 AM. Morning! Meron dyan pa? Opo. Dito na lang. Tapos, saan? May stopover din pala tong van natin papunta sa Port Barton. So nag-stop tayo sa isa sa mga kainan dito along the way, dito lang sa tabi ng kalsada. Pero yun lang naman, sinilip ko lang pero hindi ako kakain. Doon ako kakain sa Port Barton. And yun, ang ganda rin pala ng view along the way. Ang ganda kasi ng view ng dagat, tapos ang ganda rin ng panahon, blue sky, and then ang ganda ng dagat na tabi ng mga nadadaanan natin dito na kalsada. So looking forward talaga ako makarating doon sa dagat sa Port Barton kasi hindi siya ganun hindi pa siya ganun ka mainstream sa mga tao. Although medyo marami na rin ako nakikita na nakapunta doon, pero hindi pa siya ganun ka mainstream katulad ng El Nido at saka Coron. Ayun guys, kararating lang natin dito sa may Port Barton. And ayun, around 3 hours yung biyahe natin. So around 6 AM tayo umalis sa Puerto Princesa Airport kanina. And then nakarating tayo dito at exactly 9 AM. Ngayon maglalakad lang tayo papunta sa hostel natin. Nag-book tayo sa Cocorico Hostel. So dito tayo ngayon papunta. Tara. Ito yung first look natin dito sa may Port Barton. I think yung stay naman natin medyo malapit na rin yung pinaka beachfront. So doon tayo tatambay-tambay. Medyo mahirap lang maglakad-lakad dito na may dalang luggage kasi hindi pa masyadong gawa yung ibang daan dito na part. Mukhang okay din naman dito sa mapag-i-stay natin kasi dami ng mga establishment, mga kainan, mga inuman din, tapos malapit din sa beach kaya I think mag-enjoy tayo ngayon dito. Pansin ko lang dito pagkadating ko, hindi pa masyadong develop yung ibang mga daan. So expect nyo na may mga malubak-lubak na area pa, pero hopefully maayos siya next time. Ito nakita ko na agad yung beachfront yun. Pero mamaya lapag muna natin yung bag natin since 2 PM pa yung check-in. Andito na tayo sa may Cocorico Hostel. Ito guys. So ito yung nabook natin sa my Hostel World. So usually dapat ibubook ko siya sa Agoda kaso bigla siya nag-sold out kaya naghanap ako ng ibang platform na pwede pang na available pa yung Cocorico kasi ito daw yung best na hotel dito sa my Port Barton kasi may mga party dito every night daw talaga. So ayun, maganda yan. Tara, tatak na tayo. So guys, yung accommodation natin, ito, Cocorico Hostel.
So meron na rin silang restaurant dito. Ayan. So yun guys, dito muna natin iniwan yung bag natin since mamaya pa yung check-in ng 2 PM. So ito yung pinaka bedroom niya. So I think habang naghihintay tayo ng check-in time, mag-ikot-ikot muna tayo dito sa may Port Barton. So itong maganda dito sa may Cocorico Hostel kasi party hostel na rin siya dito, tapos yun, may restaurant na rin, hostel na rin, so parang all-in-one ka dito. So, mamaya check natin yung menu dito. For now, maglalakad muna tayo dito kasi kanina may nakita ko mga kainan doon, tapos punta rin muna tayo sa may beach front. Bali, ito guys yung sa advertisement nila dito sa may labas ng Cocorico. So, ito, open every day from 7 AM to 11 PM. Tapos, Starlink Wi-Fi na rin yung gamit nila dito. Tapos, may coffee or tea every breakfast na i-order. Tapos, may free drinks din at 7 PM till 7:30 PM. So, free yan. Kahit nga daw outsider, nakaka-free drinks daw dito. Basta pumunta lang dito. And then, ayun, yung mga may tours din silang ino-offer dito. Which is, ito sana yung i-avail natin for tomorrow. Ito yung isa sa pinaka-highlight nila dito, Cocorico Boat Party, your ultimate island party. So, magbibisit ng 5 paradise destination. Tapos, ayun, ito na yung mga inclusion niya. So, nag-sign up tayo neto ngayon. So, hindi pa daw sure kung magiging boat party bukas or yung regular na island hopping lang. Kasi, kailangan ata makabuo ng 10 packs sa tour na yon bago siya maging boat party ata, parang ganon. So pag hindi, regular lang regular na island hopping lang yung usual, and may difference din sila sa price. So ayun, explain ko na lang yun bukas kung ano yung matutuloy natin na tour. So for now, punta muna tayo sa beachfront, tara. A few meters walk lang galing sa accommodation natin sa Cocorico Hostel, and mapupuntahan na kaagad itong beachfront. So, ito, start, puntahan natin saglit. And meron na rin pala mga establishment dito. Ay, magkakatabi naman. Ito, hostel, bar, and resto din sila. So, parang Cocorico din. Okay, Cocorico din. Baka ano din nila to, sister company, kasi ito Cocorico din yung nakalagay dito na menu. Okay, sa kanila nga daw din tong Barton Bistro. Ito na guys, yung beachfront dito sa Port Barton. Mitik pa ako madulas. Wow, sobrang kalmado ng dagat. Ayan. Wow. Wow. Ang ganda rin ng buhangin. Medyo pinong-pino din. Tingnan guys. Ganda po. Ang tagal ko rin hindi nakapag-beach. Parang ang last na beach ko parang way back ilang years na. Kasi yung nakapag-beach ako pero company outing kasi yun. So hindi ko siya kinakaut as yung parang travel talaga. Pero ito, sobrang kalmado at hindi ganun karaming tourist guys. So mostly na nakita ko dito mga foreigner. Sobrang ganda and sobrang kalmado lang. Ganda. So naglaad-laad tayo dito papunta doon. Mamaya na tayo magpahinga. I think ganito rin yung mga boat na ginagamit sa mga island hopping nila dito. Okay din. Parang ano lang din. Parang katulad lang din sa El Nido tsaka sa Coron. Ganyang style. So
So yun guys, tingnan nyo naman yung dagat sa likod ko. Para lang rin siyang ano, para siyang painting pag tinignan nyo sa video na to. Ganda. Nakakamis yung fresh ng hangin, yung amoy ng dagat. Sobrang kalmado lang and peaceful, ganun. Ganda. Ito pala yung hinahanap ko, yung Barton Bistro. Ito yung may mga beanbag. Ayan. Ito may mga beanbag, tapos dyan kayo upo, tapos pwede rin dito kayo mag-sunset. Maganda daw yung sunset dito, so mamaya tatry natin yan. Ayan, meron sila ditong, I think coffee shop din to, tapos baka may mga food din sila na available. Sa katabi na ito, may hidden spa. So, ito siya. Iba't ibang mga available. May mga combination full body massage, shiatsu, Thai massage, Swedish, and marami pong mga ibang mga choices. Tapos, ito dito sa kabila, meron din ditong ano ba to? May beanbag din, pero parang mas aesthetic sila dito. Ito pala yung isang nakita ko sa TikTok. Ito yung Waystic Beach Sunset. And maganda rin yung ano dyan. Maganda rin yung area nila kasi tapat lang ng sa beachfront lang, tapos maganda yung sunset. So, kahilera lang din siya ng Port Barton na Barton Bistro na kainan. So malawak din sila kanila dito. Tapos meron din sila sa taas. Ito yung pinaka counter nila kung saan order. Yun, ang ganda dito tumambay mamayang hapon, no? Hi doggies! Parang gusto kong maglakad-lakad pa, pero inaantok talaga ako. Pero ang tagal ng check-in time. So fully book kasi talaga ngayon sa Cocorico. Pero usually doon nag-a-allow daw sila magpa-early check-in without additional fee pag meron silang vacant, ganyan. Kaso ngayon meron, fully book nga. Kasi mag-holiday din kasi since mag All Saints Day tsaka All Souls Day. So maraming mga tao mga nakabakasyon din. Ito pala yung menu nila dito sa Cocorico. So meron silang mga iba't ibang mga drinks menu at saka yung mga food menu. So meron silang mga Going Filipino, sweet and fruity, breakfast plates, ayan. So, marami naman yan, maraming choices. And ito rin yung mga prices niya. Ay nakaagad yung mga price. Sa likod din meron, ito. Meron mga appetizers, mains, loaded fries, and burgers. Ito naman sa drinks, merong mga cocktails, coffee, shooters, soft drinks, Italian soda, fruit shakes. So, marami talaga mga variety. Ito na guys, in-order natin. Bacon silog ang in-order natin dito sa may Cocorico. And dito rin tayo naka-hostel ngayon. So, ito yung pinaka-serving nila. Sobrang laki din ang serving ng rice nila. Tapos may dalawang egg. Tapos itong mga bacon. With with tea or coffee. Pero ang pinili kong is tea since hindi pa ako nakakatulog ngayong araw masyado. Kaya nag-tea na lang muna tayo. And okay naman siya with its price na 260 pesos. O medyo mahal pero naman yung serving naman din, sulit naman din talaga. So I think worth it naman siya. So tara, try na natin. Sobrang sarap guys. Sobrang sulit. And ito yung isa sa bestseller nila dito sa Cocorico. Sobrang bilis pala ng internet nila dito guys. Sinan nyo, umaabot ng 145.25 Mbps. And naka-Starlink na sila dito. So sobrang bilis kung gusto nyo rin mag-work habang nagbabakasyon, ganyan. So guys, andito na tayo sa may loob ng Cocorico Hostel and nakapag-early check-in na tayo. And ito guys yung pinaka-bed natin. Wow.
Ito na guys yung bed natin, and sobrang lawak ng bed, para siyang pwedeng dalawang tao. Tapos may kasama na ring towel, tapos yung comforter, tapos yung dalawang unan. Tapos sa gilid mayroon na rin dong mga sockets. So ito palang area na to guys, ito yung pinaka CR ng room na to. So magkaka-share lahat ng mga nakabed dito sa CR na to. I think ilan lang to, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5 na door. I think toilet and na to. Okay, yung iba shower room lang, shower room, tapos yung iba toilet, ganito. Tapos dito dito na mag-toothbrush. May sink na dito. And ito yung salamin. And outdoor din pala siya. Kasi ito, andito yung puno. Ayan. So, meron din ditong mga sampayan ng mga basang damit, shorts, ganyan. So far, okay naman dito sa Cocorico Hostel. So, I think matutulog muna tayo saglit bago tayo lumabas mamaya kasi naantok talaga ako ngayon. So, since kaka-check-in lang natin guys, isi-share ko lang sa inyo. Meron pala tayong My Travel Altar. So, meron tayo ditong pocket size prayer companion. Meron din tayo ditong salt. Meron din siyang kasamang rosary. Tapos, meron din ganito. Tapos, may kasama na rin siya mga prayer. Mga cleansing prayer, blessing, tsaka yung kung paano gamitin tong travel altar. Meron din pala kasamang holy water. Ito guys. Hi guys, so yun, kagigising ko lang. So nakatulog ako kahit papaano. Gumala na tayo agad since medyo malapit na rin mag sunset. Around 3:30 na ngayon. So sabi ng staff dun sa Cocorico Hostel na maaga daw pumupwesto dun sa mga beachfront na mga bean bags, mga coffee shop or mga establishment dun sa beachfront yung mga tao kasi para makakuha sila ng good spot mamayang sunset, diba? So ganun din yung gagawin natin. Pupunta na tayo ngayon kahit 3:30 pa lang. Bukas mag-island hopping, and the next day baka mag-avail din tayo ng land tour and puntahan natin yung mga beach around dito sa Port Barton. Share ko lang pala, last time nakapunta na ako dito sa may San Vicente area dito sa Palawan. Sama ko yung mga pinsan ko, pero dun lang kami pumunta sa may Long Beach area, yung pinakamahabang beach daw dito sa Palawan. Mahaba siya, parang around 14 kilometers, ganyan kahaba. And dun kami nag-check-in sa tapat nun. So ayun yung pinakanapuntahan namin, pati yung bato ni Ningning. Pero this time, hindi ko alam kung mapupuntahan ko pa yung bato ni Ningning, pero check na lang natin sa ibang araw. Pero yun. Pero dito sa area ng Port Barton, naririnig ko na rin to dati pa. Pero ngayon lang ako nagka-chance pumunta dito. Eto, dito na ulit tayo sa beachfront. Ayan, medyo nag-high tide na. Medyo lumalapit na ngayon yung pinaka tubig dito sa Dalampasigan. Nabasa pala akong post na merong may mga jellyfish daw dito sa area na to. Pero hindi ko lang sigurado. Sabi lang na meron daw jellyfish, so hindi safe, or I think may season lang sila na ganun. Check nga natin dito, parang may gelato dito sa area na to. Ano ba? Good afternoon. Check. Pag solo po isang lang yun, isang flavor lang. Ito na lang, stracciatella. Ito guys, dito tayo umorder sa Gelateria di Barton.
Ito. Yung in-order natin. Sarap niya. Parang may kasing lasa siyang chocolate. Yung lasa niya may pagkalala. Alam mo yung lala na dating binibenta sa school? Dito pala tayo nag-gelato dito sa El Bucero Inn and Restaurant. Ito yung pinakaharap niya. Ayan, pwede nyo rin i-book yan kung mas trip nyo na beachfront kayo. Ito kaagad pagkalabas ninyo. Yun guys, magsa-sunset sana tayo ngayon. Kaso lang, biglang umulan ngayong hapon dito sa my Port Barton. Nakita nyo sa likod ko, medyo umulan-ulan pa din. And medyo makulimlim na. So possible wala na tayong sunset na makita. And ngayon, tumambay na lang ako dito sa may... Saan ba ito? Tumambay tayo dito sa MGM Food House. Ito. Umorder na lang tayo ng pansit. And merienda na lang tayo. Since hindi rin tayo makapag sunset. Sayang. Ito na guys yung in-order nating pansit gisado chicken. And sobrang laki din pala ng serving niya for 200 pesos. So okay na din. Tara guys, kainin na natin. Tingin ko, wala tayong ibang gagawin ngayon kundi kumain lang kasi nga biglang umulan. So, medyo nabawasan tayo ng gagawin. Hindi tayo makakalabas. And also, I think i-maximize ko na rin to para magpahinga din ng maaga since maaga din yung tour natin bukas. Mag-ailalapin tayo. Thank you. Kakalabas lang natin ulit ang hostel and sa wakas huminto na rin yung ulan and mas clear na ngayon yung sky kahit pa paano, may mga stars na din. And check natin naman ngayon yung mga establishment sa gabi kasi may mga establishment na umila nag-o-open katulad ditong isang nakikita na katulad itong isa dito na reggae bar. Ito. Nice. Tara, lakad pa tayo. Hindi pa nag-i-start yung mga set. Doon naman sa may Cocorico, mamayang 7 PM mag-i-start daw yung free drinks nila. So sabi, it's a cocktail daw. Parang di pa masyadong maraming guests ngayon kahit mag-long weekend na. Today is October 29. So usually yung mga tao nagbabakasyon na talaga. Pero not sure dito, hindi pa ganoon katalaga katao pa. Bale, ito yung nilalakaran natin kaninang mga umaga tsaka hapon. Ito yung part na yon. So ngayon medyo mas matao na siya ng konti. Tapos ito naman yung isa, yung Barton Bistro. Usually marami talagang tao dito. Kaso lang kasi umulan kasi talaga kanina. Kaya siguro nabawasan yung mga tao. So, meron pa doon yung sa isa. Sa Waystic Resto. Ayun yung isa sa kabila. Ito maganda rin dito kasi yung mga beanbag. Tapos may mga personal table kayo. So parang mas nakaka-beach yung datingan ng mga ganitong part. Sobrang chill ng vibes dito and meron din silang live band pag ganitong oras. Sobrang relax sa pakinggan, ang ganda ng music. So bali guys, ganito na yung vibes dito sa Cocorico paggabi. So actually medyo naka-tone down sila ngayon kasi meron ni kapitbahay daw sila dito na medyo nagreklamo dahil medyo maingay, parang napalakas nga daw yung mga nakarang araw nila yung ingay, kaya ngayon medyo nag-tone down sila pero okay pa din yung vibes, masaya pa din and chill yung mga tao. Since busog pa tayo ngayon and ang dami natin kinain pansit kanina, dito na lang tayo order ng barbecue stick na 2 tapos isang hotdog and then pwede rin bumili sa kanila ng rice. Tara.
Hey guys, bali ito na yung dinner natin for tonight. So, dalawang barbecue, isang hotdog, tas isang rice, then itong tamis anghang na sauce. Tara guys, kain na. So guys, katatapos lang natin mag-dinner dun sa may barbecuehan. And ayun yung pinakamura na nakain ko ngayon dito sa may Port Barton. Kasi usually ang mamahal talaga ng mga food nila dito, parang minimum 200 to 250 yung meal na. Ganun siya kamahal din yung mga food. So nagtry ako maglakad-lakad along the street, along the road dito, and then yun, nakahanap naman tayo ng mga mura-mura, mga pangmasa na pagkain. Bigla tayo dito sa may hostel natin, and I think papahinga tayo ng maaga para bukas. So yun lang guys, good night and see you tomorrow. Bye! Hi guys, good morning. So ngayon yung island hopping natin. Eto, mag-breakfast muna tayo dito sa Cocorico. So far, niluluto pa yung in-order natin. Pero, ayun, ganito pala yung weather ngayon. Medyo cloudy. Actually, kaninang madaling araw nagising ako and malakas talaga yung ulan. So, ngayon medyo maganito pa yung panahon, medyo makulimlim. Pero wala namang bagyo, but hopefully ma-enjoy pa rin natin yung island hopping today. Well, I'm not sure pa pala kung makakapag-boat party tayo. Ito, not sure pala kung makakapag-boat party tayo or yung regular lang na island hopping, kasi kailangan ata ma-meet na at least 10 packs sa boat tour bago siya ituloy. And so far kagabi parang around 7 packs pa lang, may 3 pa, so sana matuloy. But kung hindi, okay lang din naman kahit yung regular lang. Yung pag regular kasi parang yung regular island hopping, punta ka sa island, ganyan, stop, then picture, swimming, snorkeling. Pero ito, ang additional naman pag boat party is meron siyang music, tapos meron din mga alcohol. Alcohol limited lang naman din, parang combination lang, pero the whole trip meron. So ay yung hintay lang natin yung breakfast natin. Umorder tayo ng silog meal ulit dito sa may Cocorico. Dito pa rin tayo sa Cocorico, and ito yung in-order nating breakfast. May kasama na rin siyang coffee. Kahapon tea yung pinili natin, but this time coffee since nakatulog naman na tayo ng maayos. By the way guys, tuloy na pala yung boat party natin. Actually hindi na complete yung 10, pero parang 9 packs lang daw kami. Pero sabi sasagutin na daw ng manager yung isa para daw patuloy yung boat party. Kasi sayang din kasi 9 packs na din yun. So okay na din. So ngayon nagpe-prepare pa lang sila para sa boat party. Yung mga dadalhin, yung mga alak, tubig, yun. And guys, magsisimula na yung tour natin, and magpipicture daw muna kami dito sa may Cocorico bago tayo pumunta sa pinaka-boat. So tara! Hindi pa nakakaalis, nagpapatagay na kaagad si kuya. Umaga pa lang, inom na kaagad. So ito, magbo-boat party tayo guys. So kasama na yung alak, music, yung of course yung lunch natin na included na talaga, and kasama na rin doon sa bayad yung environmental fee na 200 pesos. So for the total of 1,800. So a few minutes walk lang, siguro mga lang, less than 5 minutes walk, dito na kaagad tayo sa beachfront, and dito nagsisimula yung mga island hopping. And kita nyo naman guys yung weather, hindi talaga ganun ka clear sky ngayon, pero lalaban natin to. Wala naman siyang bagyo ngayon talaga, pero siguro lang to, nakakalat sa pag-ulan, bulog, ganyan, ganyan. Ito na guys yung boat na sasakyan natin ngayon. Basa-basa agad, sana
pag-alunin. And guys, nandito na tayo sa boat natin and tayo lang Pilipino dito. Then the rest, ito yung mga kasama natin dun sa accommodation natin sa Cocoy. I think sila lang din yung nag-offer ng boat party din. So, let's go. Palis na tayo ngayon and ayun, magpapalit mo tayo ng camera. Gagamitin muna natin yung action cam kasi baka mabasa itong Osmo Pocket natin. So, palit muna tayo camera. Hey guys, so welcome to our first destination. So this one is Fantastic Reef and also the turtle spot is here. So if you want to do snorkeling, just go around the reef and go in the middle because it's too shallow. Just follow the drop of the deep side. And also guys, once again, step or standing in the corals is not allowed. Guys, nandito na tayo sa may Fantastic Reef and ayun, dito rin yung mga pwede masapatan yung mga turtles. Kasama na rin sa binayaran yung dito snorkeling gear at meron na rin life jacket. Teka lang, malakas ang alon, dinadala ko. So guys, medyo ang lakas ng alon ngayon pero dito sa ilalim walang makitang turtle. Tara ulit natin. Ang daming mga iba't ibang klaseng mga corals and wala maitang turtle. Para siyang isang malaking coral reef. Since Fantastic Reef nga to, so hindi ko alam kung gaano kalawak yung mga reef, pero nakaingal pala. Oh! So big. There you go. turtle and ang ganda kasi wild lang sila dito, paikot-ikot lang sila dito sa area na to. Ganda. So ngayon inuulan na naman tayo ulit, but anyway, enjoy lang natin and then punta tayo sa my next island natin. So ito na guys, inuulan na tayo dito sa my Fantastic Reef, but anyway, enjoy lang natin and ito yung ano natin, yung kasama natin sa tour. Hey guys, katatapos lang natin mag-game dito sa may boat
malungkot. So ngayon papunta na tayo sa may next island natin. So ayun yung ano, pinagkaiba ng boat party sa mga usual island hopping, kasi ito may music and meron din mga pag-games yung mga ano dito, yung mga tour guide natin. So saya kasi parang nag-socialize ka na rin kayo sa mga kasama mo dito sa tour, and nakikilala mo rin sila and mga random people lang din. So okay din kasi parang marinig ano, may mga game kami na sinishare yung mga stories namin based dun sa game, yung mga gano'n. So sobrang saya. Tara guys, paalis na tayo. Sige, pwede din. Sige, naka-video na yan. Lalakad lang ako dito. Thank you. We are staying here 2 hours. Shut up, shut up. It's Sweden. So guys, dito na tayo sa may Maxima Island, and ito na siya guys. So dito tayo for around siguro mga 2 hours daw, sabi ng tour guide natin, kasi magpe-prepare pa daw sila ng food natin. So tinatapos lang nila yung pagluluto. And yun, while waiting, pwede kaming gumala na lang daw muna dito sa may beach. Though medyo naulan pa, pero okay lang kasi wala, ganun talaga yung panahon ngayon eh. Pero ayun, so nag-games muna kami ngayon. Nag-games kami kanina bago ako bumaba ngayon dito. So tara, baba na tayo. Kala ko malalim. Guys, dito na tayo sa may Maxima, and sobrang lambot ng buhangin dito. And pinong-pino. Ito guys, tingnan nyo. So ganito siya kapinong-pino guys. So sobrang lambot and hindi siya ganun kabato. So ito yung una naming island na napuntahan na pwede tayong bumaba sa island. Yung isa kasi sa gitna tayo ng dagat, and parang snorkeling siya na activity na island hopping. But this time dito naman tayo sa may highland. Ayun, sobrang ganda. And may mga naka-stop din dito na ibang mga tours, mga island hopping din. Tara, puntahan natin. Lakad-lakad tayo dito ng konti. Oh, by the way guys, maano pala ngayon, tingnan nyo, ito yung weather. Medyo ano pa din, maambun-ambun pa din, pero okay lang yan. Ganun talaga, tuloy-tuloy lang natin. Ganito yung makikita nyo dito sa may Maxima Island. I think maganda to pag medyo maaraw, kasi mas ano siya, siguro mas matingkad tong pinaka dalampasigan dito. Pero dahil nga maulan, ganito yung inaabutan natin na panahon. Tapos meron din pala ditong bahay, hindi ko alam kung sa community to o yung nagbabantay ng island. Meron din itong bahay na to. Tapos ito na yung pinaka dalampasigan. Medyo malinaw din yung tubig, and yung kulay ng dagat para may pagka turquoise, parang ganyan. Malinaw din naman yung tubig. Pero pala tayong kasamang doggy dito. Nagpipicture ako, tapos nakita ko siya, nasa likod ko siya. Ito, island dog. Hi doggy. Medyo may sugat-sugat siya sa leeg. I think dito na talaga siya nakatira. Baka inaalagaan siya nung mga nakatira dito sa may island. Hi doggy. Hi doggy. Ano? Parang malungkot siya. Hindi ko alam kung kumain na siya, pero hopefully nakakain na siya. Punta naman tayo dito sa may dagat. I-try natin. Sana hindi mabato. Oh, medyo malaki yung bato. Parang sa dalampasigan lang pala siya. Malambot yung buhangin dito. Parang hindi masyado. Sige.
try natin. Okay din naman yung dagat. Ito, hindi na ng tubig. Wow! Ang ganda. And hindi siya malamig kahit na ulan kasi medyo mainit-init yung tubig dito ng dagat. Sarap. Yung ibang kasama namin sa tour, ando doon pa sa may boat. Nag-games pa sila. Tapos yung iba naman nandito sa may dalampasigan. No? Naglalakad-lakad din sila. So, ako gusto ko lang ma-experience din yung misa ka lang dito sa island eh. So, ano talaga, ma-maximize mo na, diba? So, waiting pa rin tayo sa food natin. So, tinatapos lang ng mga tour guide natin yung mga food natin. Pine-prepare lang nila. Actually, sobrang chill lang ng tour na to. Walang pressure, hindi ganun ka-crowded dito sa Port Barton. And kung gusto niyo rin ma-experience yung hindi ganun ka-crowded na mga tours, parang mas mag-feel mo yung lugar eh. Parang may ganung vibe siya. So, I think sobrang okay yung experience dito. Although, kung mapapansin nyo, hindi pa rin masyadong good weather. But anyway, okay lang yan. Ganun talaga. And nababasa rin naman talaga tayo dito kasi nag-swimming tayo. But yeah, enjoy lang natin tong trip na to. At saglit lang tayo dito sa Port Barton. Super good. Ito na guys, yung food natin this afternoon. Sobrang dami. I can see in your eyes that you're a bit drunk. Alright. Kain na tayo. Ito yung mga food natin dito sa Island Hopping. So, meron tayong mga pork, meron tayong gulay, meron tayong ampalaya, meron tayong pansit, may rice tayo of course, hindi mawawala yan. And itong mga fruits. Yeah. Steven Chabos speaking. I talk in Tagalog. Yeah, Tagalog. Filipino. You might not understand or something. Yeah, but no problem. Really? You're speaking in Filipino? Yeah. Understand, because is there a little bit of Spanish overlap? For you. Yes. And French and Spanish are supposed to be But perhaps some loan words from Spanish. Yeah. Because I speak a little bit of Spanish, but some of the words are the same. But like random words, like para. Yeah. Anyone not like the head of the fish? Because I love the head of the fish. Yeah, you have it. You have it, You babe. have it. No problem. You can have it. Would you still love me the same? Guys, ito na yung mga kinukuha natin. Kain na tayo guys. And they said, okay, but you should. You are teaching them. It's important to understand. But the Dito na tayo sa Kapsilay Island. And ito guys, ito yung itsura ng Kapsilay Island. So far tayo lang yung nandito sa Kapsilay Island. Guys, pagkababa natin dito sa Kapsilay Island, may mga sumalubong kaagad sa ating mga island dog na sobrang cute.
Dalawa silang nakasalubong dito. Sobrang clear din ng tubig nila dito sa Kapseli Island, and may mga maliliit na fish din. And ang saya kasi tayo lang yung nandito. Wala tayong nakasabay na ibang mga island hopping. Pero yun, yung ibang mga kasama natin nandoon pa. Yung iba gumagala na, yung iba nandito pa sa boat. So, sobrang saya kasi walang downtime during sa biyahe natin, kasi yung biyahe natin, habang nagbibiyahe tayo papunta dito, nagi-games tayo, nagi-spin the bottle tayo, truth or dare, yung mga ganon, yung mga usual na games. And sobrang saya kasi through that games, parang mas nakikilala natin yung mga kasama natin dito sa tour. Hi doggy! Alright, 1, 2, 3, and go! Let's go! Woo! So guys, we will interview our guests. So hey, excuse me. What's your name again? Lisa. Lisa, may I ask you something? Yes, of course. So how do you find Fort Bardon? By TikTok. TikTok. And how is it? Your glasses? No, I don't think so. Now, how is Fort Bardon? Like, I love it. how is the view? I love it. You I love it? it. Amazing. Amazing place. Drowning though. Yeah. Amazing place. So guys, You like Fort Bardon? I like it. You like it? Yeah. More, because I'm born and raised here, so that's why I love it. Wanna do a push-up? It can't defeat me. Okay. Yeah. Guys, nandito na tayo sa next island natin. Itong sandbar, Starfish Sandbar. Ito. So almost nagsabay-sabay yung mga wow. So ito yung sandbar dito sa gitna ng dagat. Ito kung makikita nyo, ito siya. Kung makakita tayo ng starfish dito, pero ay kasi pinaka-highlight sa island na to eh. Kung hindi naman tayo makakita dito, parang sayang naman, di ba? I'm gonna show you. Yeah, like that. It's fun in the... My dearest! Oh, hello! Marcela! Oh, come on! And I can show you. I can pick you up. Outside of the water. It's fine. Try with user please. Yeah. You wanna pick him up? Yeah. Okay. Baby! Baby! My baby! Baby! My baby! Oh, my baby! Who wants the baby? No! You want the baby? You want the baby? Who wants the baby? Sobrang bilis guys. After ng last island natin, andito na kaagad tayo sa pinaka main island kung saan tayo nag-start kanina. Medyo maula pa din, pero that's okay. I mean, andito tayo para mag-enjoy, para mag-party, and that's all.